Ngayon, Yes, sir. Yes, sir. meron kang sinerch namin yung pangalan mo sa Napolcom. Meron kang mga kaso Yan yung tumawag. ng robbery, extortion, at saka kidnap for ransom. Ano po itong mga kaso na Kulang ito? pa po yun, sir. Marami pa ako naging kaso. Bakit? Ah, Talaga bang blue violator ka? At hindi dami po. mong kaso? Sa awa naman po ng Diyos, naging kaso lang sila, sir. Ha? Naging kaso lang sila, sir. Naging Alam mo, dapat ito ay kinontempt. Baka si Raulo nito sa totoo lang. Yung gaguhin mo yung Senate, yung palusot mo. Senator Bato, sa susunod, ito yung focus nyo. Gisayin nyo ito. kaso. Yes, sir. So I am not judging you Yes, sir. through your case. Ito ba si Benin Ben? Oh, ito si Benin Ben eh. Oy, maraming ano yan, pants yan. Huwag kang Che Guevara. Yes, sir. Kahit na kumbiktado ka, hindi pa rin kita judge. Maraming salamat, sir. But the fact remains na may kaso ka. Yes, sir. Yes, sir. Napolcom, ano bang status ni Picoy sa Napolcom? Your Honor, hindi na po siya kawani ng Napolcom mula nung May 9, 2022. Natiwalag po siya dahil po dun sa naawol po siya, leave without official leave. Awol. Opo, How about yung mga kaso niya na Alam mo kung bakit, kaya malindiskarte talaga, nakakainis? Eto mali talaga eh. Alam mo, sigurado ako, nare-realize na ng ibang mga abogado to. If you're presenting a witness, siguraduhin mong walang butas yung witness. Ang dating nitong lahat na to, may butas si Morales. Tapos yung kumausap kay Morales, may butas din. Tapos ito, butas din. Yung parang, paano sila naging tauhan ni Ochoa? Na-dismiss ka. Mali yung kwento eh. Nakakabuisit. Alam mo kung bakit nakakabuisit yung... Dahil tuloy, iisipin ng iba na tayo mga Duterte supporter, gumagawa tayo ng script na katulad ng ginagawa nila, yung mga bikoy nila. Naintindihan yung ibig ko sabihin? Iisipin ng tao tuloy, gumagaya tayo yung sa style na ginagawa ni Trillanes na nag-iimbento. Hindi ganun eh. Mali kasi. robbery, extortion, at saka kidnap for ransom? Hindi po na ihain sa amin yun. Hindi po ba magkakasabot yung tatlong tanong lang po? Yun yung sinabi mo eh. Nagtanong ka pa yun naman ang sinabi mo sa akin. Alam mo kasi ganito mga kababayan, makinig kayo ng mabuti Sinabi ko nga to kay Jay kasi sabi ko, Jay, alam mo, mag-ingat ka. Marami dyan, i-email ka, i-message ka, marami dyan pain. Ibig sabihin, pain para sunugin ka. Para sunugin yung credibility mo. Para sa susunod, pag nasunog ka na, hindi ka na paniniwalaan ng tao. Yun ang totoo dyan. Ikaw, kung ikaw tangang vlogger, gullible ka, utu-utu ka, at ikaw, for the views ka na vlogger, lahat na lang na mag-email sa'yo, kakanain mo. So anong punto ko dito? Eto ganito lang kasimple, makinig kayo. Buksan nyo isip ninyo. Simpleng-simple lang ito eh. May akusasyon si Duterte. Bago pa yung akusasyon ni Maharlika akusasyon na yan ni Duterte noon pa. Habang si Maharlika, dilapwit pa ni Marcos. Meron ng akusasyon si Duterte. Ano yun? Bangagang presidente. Ngayon, paano mo susunugin yun if that is the truth? Let me ask you. Sige, kunwari, totoo yun. Ikaw, operative ka para sunugin mo yung teorya o yung truth ni Duterte. Sige nga, kung may utak kayo, sana mag-isip kayo Kasi minsan talaga iniiwan niyo Sinasama niyo, tinatain niyo rin yung utak niyo minsan Di ba kung ako titingin sa malayo, isipin ko, may akusasyon si Duterte. Sinabi ni Duterte nasa PDEA list.
Mag-iisip ako ngayon. Para mapasinungalingan ko yung sinasabi ni Duterte. Paano? Isip ako. Magtatanim ako ng mga peking tao that would accuse Marcos of that issue, yung drugs. Tapos, mabubuking ngayon ng taong bayan na yung tao na yun, luko-luko. Ang conclusion nila, yun ang dahilan kung bakit sinabi ni Duterte na drugs o bangag ang presidente. Nagigets ninyo? So nagtanim sila ng tao. O, tawagan nyo yung mga gullible, tangang vlogger. Tawagan ninyo para may expose kayo. Sasabihin ninyo ganito. Sabihin ninyo, meron kayong ganito. Eto kwento niyan. Tapos along the way, madidiscover ng taong bayan, ang dami niyong kaso. Ano gusto mo? Palayain ka namin sa kaso? O gawin niyo yan? O idiin namin kayo? Pag ginawa niyo yan, absuelto na kayo sa mga kaso ninyo. Di ba? Sabi nga, sabi nga ni Dada, they have nothing to lose because puro kaso sila. So ikaw, oo nga no, kahit masira ako, ang importante, mawala na yung kaso ko. So sige, payag ako. Gagawa tayo ng kwento, kuha tayo ng kwento, tapos eventually, masisira kami. Parang si Bicoy. Kwento ni Bicoy, ganyan. Di ba? Ano? Amin siya. Dinala pa siya ng PNP. Hinarap pa siya. Tapos eventually sinabi niya, hindi totoo. Di ba? Sa Senado muna yun. Tapos sabihin niya hindi totoo. Kaya nga, dapat mag-iingat kayo sa mga peking witness o peking nag-i-email sa inyo, nagte-text sa inyo para sakyan ninyo, para gamitin kayo bilang vlogger at ikaw naman, atat na atat ka na for the views ka na vlogger, so kakagatin mo, ay, views sa akin to. Ay, views. Mali. O pag may views ka na, wala ka nang pakialam whatever happen. Bakit? Kumita ka na eh. Pero, sira yung kwento ni Duterte. Ano yung kwento ni Duterte? Bago ang lahat ng lintik na to, na meron siyang nakitang from PDEA. Hello? Nagets nyo? Ibig sabihin, binasag ng kung sino mang scriptwriter, director, etong point ni Duterte na meron siyang nakitang PDEA list. Ngayon, basag ngayon sa masa na putang ina, fake pala yung PDEA. Hindi nyo nakita? Kaya nung una pa lang kinokontra ko na yan, busit na busit ako. Dahil alam ko na ending nito eh. Ang ending nito, madidiscredit yung PDEA issue kay Duterte. Ngayon, tanungin ko kayo. Pag naglabas si Duterte ngayon ng listahan, ano magiging reaksyon ng tao? It's another Morales. Hindi nyo ba napansin? Bakit PDEA rin yung binanggit? Same. Tapos ito pa lang si ang daming mga kaso na hindi, ulitin natin na hindi pa ho siya guilty. Pero hindi niya sinabi sa pag-apply niya ng PDEA. Tapos sabi niya, hindi naman siguro taga si Santiago. Hindi tanga si Santiago para aprubahan ako. Ako pa nga yung tinawag niya ako habang naglalakad ako. Tapos sabi ni Santiago? Nilaglag din siya. So anong itsura na?
Di mukha ng tanga ho. Nagigets nyo o hindi? So ano point ko dito? Dinidiscredit nito si Duterte na hindi nakikita nung mga bulag na Maharlika fanatics. Na, you are claiming to be DDS? Hindi nyo nakikita? O nagbubulag-bulagan lang kayo? O sadyang talagang mahina lang ang kukote nyo? Meron kaming nabalitaan na dati na-involve siya dun sa kidnap o ransom sa isang Korean national, subalit na-dismiss po ito ng piskalya. Okay. Nung isa naman yun doon sa usapin na meron daw siya napulot na cellphone, subalit hindi naman po nakarating sa amin yung reklamo, sapagkat na declare na siyang awol bago pa lang namin na i-file yung kaso. Kaya ganun po. Thank you. Thank you for that information. Mr. Chair, pupunta tayo sa conversation nilang dalawa. Yes, okay na yan? Okay na? So, sige. Hindi nyo napapansin? Tingnan mo si Jinggoy. Punta na tayo sa conversation ng iba, ng dalawa. Bakit niya tinuturo yun? Tanayin ko kayo, bakit niya tinuturo yung dalawa? Kasi maglalaglagan yung dalawa eh. Magsisinungalingan. Di ba ho? Sana ho matuto naman tayo magbasa. Huwag tayong gullible. Ang hirap sa atin, gullible tayo eh. Please play. Ganito, Padre. Hindi. Yung kuya, Padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Gusto nyo ng totoo? Gusto nyo na real talk? Walang ganyang umaareglo sa loob ng bahay mo. Tangan tanga naman. Pag ikaw aareglo, doon ka sa common ground, sa public. Aareglo ka sa loob ng bahay ng tao pinuntahan mo? Hindi mo ba naisip na mare-record ka? Sorry, pero ang stupid. You know why I know this? Don't ever forget. May sumubok umareglo. In public. Why? Para hindi mo ma-record surprise. Hindi nga isasabihin sa'yo kung saan eh. Ewan ko kung saan kukotik kayo. Tapos bigla may sasabi, Batang Mindanao, bumaligtad na si Banat. How stupid you are. Yung totoo. Kung aaregluhin mo ang tao, makikipagkita ka sa public, hindi mo sasabihin kung saan, sasabihin mo na lang last minute, o dito na tayo. Sabihin mo lang yung location, Manila, Makati, o BGC. Tapos pag nandun na, o dito na tayo. Kasi nga, secret yan eh. Aaregluhin mo isang matinding conversation, isang matinding revelasyon, aaregluhin mo sa loob ng bahay niya. Ina naman. Ewan ko sa inyo. Kung kayo naniniwala, bahala kayo. Hindi ako gullible. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre, may Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutulay ko. Papansigin ko sino yung gustong mga pagpangalan
pangalan na sinasabi mo, wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi diba? Sabi ni Gaming, pero kung sa iya magpa-interview si Merares, alam mo, ang dami nagaganyan sa amin. Ang dami nag-i-email sa amin ng kanilang mga expose, hindi ko kinakagat. Alam mo kung bakit? Hindi ako tanga. Ayoko masunog. Araw-araw, ang dami nag-i-email sa akin ng mga kung ano-anong expose tungkol dito sa Malacanang. May sasabihin ako sa iyo, ito seryoso ito. Mga ganyan, hindi ko kinakagat. Hindi ako kasi tanga eh. Sorry, hindi ako yung tipo ng vlogger na gullible at atat sa views. Hindi ko kakagatin yan. Kung gusto mag-expose, hindi gagamit ng vlogger, hindi diretso sa senador yan. Ano ba? Nakakausap niya nga yung presidente, di ba? Keso nga, may contact nga sila sa presidente, may contact nga sa matataas ng tao. Kakausap sa vlogger. Ang tanga naman yan.